Alright, welcome back sa ating YouTube channel. Guys, magandang araw sa ating lahat. Medyo makulimlim yung panahon natin ngayon. Lagi na lang umuulan. Ilang araw na rin. Walang tigil yung ulan, ano? At saka guys, may gagawin tayong video ngayon. Sana makatulong to sa inyo. Lalo na sa mga mahilig sa mga music, sa mga amplifier, mixer. Ang gagawin natin ngayon ay mag-assemble tayo ngayon ng audio mixer. Meron tayo ditong assemblein na audio mixer. Mano-mano lang to guys. Itong audio mixer na assemblein natin ay meron ako dating inassemble, kaya lang mono lang siya. So ngayon ang assemblein natin ngayon ay bali stereo siya. Bali dalawa. Left and right, wali stereo yung kanyang kalalabasan nito. At saka yung channel niya ay meron tayong line 1, line 2 at line 3. Yun. Papakita natin guys, ito yung gagawin natin. Alright guys, ito yung gagawin natin ngayon. Isang audio mixer. Bali nasimulan ko na to. Hindi ko sana ito i-vlog kasi tinatamad akong mag-video, pero naisipan ko na rin na i-vlog na lang ito kasi wala akong bagong video sa aking YouTube channel. Para na rin sa mga mahilig sa mga mixer, audio mixer. Baka magka-interest kayo nito. Itong audio mixer na to, meron na ako dating inassemble nito, kaya lang mono lang siya. Ang gusto kong gawin ngayon ay bali stereo. Stereo yung gagawin natin ngayon kasi bali upgrade ko yung audio mixer ko sa mono, upgrade ko sa stereo. Bali left and right na siya para maganda yung tunog, maganda pag stereo. Itong klaseng audio mixer na inassemble ko dati, mahigit 10 years ko na ngayon siyang ginagamit. Mga 10 years ko na siyang ginagamit. Ang maganda lang kasi nito, maganda kasi itong audio mixer kasi yung pagka-record ng mga bawat isang music ay iba-iba yung pagka-record nila. Merong malakas yung pagka-record at saka meron namang mahina na pagka-record. Dalawang klase kasi yung ano nila. Bali dito, maganda dito kasi paglabas dito sa output, yung mahina at saka malakas na pagka-record ng music, paglabas dito sa output ay pantay lang yung lakas nila. Hindi lalakas bigla yung sounds, hindi naman bibiglang hihina yung sounds. Bali ang nakakaganda dito ay paglabas dito sa output niya, pantay lang yung kanyang lakas. Bali inaano talaga niya, minimix talaga niya. Kahit malakas o mahina yung pagka-record ng kanyang music, paglabas dito ay pantay lang yung kanyang lakas. Hindi ka mabibigla. Pantay lang talaga yung kanyang tunog. Bali ito yung diagram natin. Meron tayong ginawang diagram. Yan guys, yung ginawa kong diagram. Bali ito stereo yung pagkagawa ko na nito. Bali ito left and right. Ito yung mga IC nila. Dalawa na. Tapos yung kanyang mga potentiometer ay bali 6 na yung paa kasi nga para sa left and right. Kanya-kanya sila ng volume control.
Bali ito naman yung isang diagram na mono lang siya. Ito yung kanyang diagram. Siguro guys hindi niyo ito maiintindihan kasi hindi klaro yung pagkagawa ko nito. Pero sa mga gustong humingi ng diagram na klaro na pagkaguhit, mag-comment lang kayo sa ating comment box o comment section. Bibigyan ko kayo ng diagram nito at saka yung number ng IC nya. Gagawa na lang tayo ulit ng yung maintindihan talaga ninyo na diagram. Ito medyo maintindihan naman natin kasi mayroon siyang mga resistor na kung ilang ohms at saka yung capacitor. So yan, nakalagay naman sila. Pero yung dito lang sa may IC, ito yung kasi yung IC niya dito, yung mga pin ng IC, dyan sila nakakabit. Pero pag hindi talaga ninyo maintindihan, comment lang kayo sa ating comment section at bibigyan ko kayo. Yan. Alright, yung gagamitin lang natin kasi mano-mano lang talaga yung pagkagawa ko nito kasi wala akong computer at saka printer. Ito lang yung ginagamit ko, kutsilyo at saka handrail, pangbutas sa mga lalagyan ng mga pisa, ay kakabitan ng mga pisa. Bali yung natapos ko pa lang guys dito sa sabihin natin dito sa right. Bali yung gagawin natin dito naman sa left, dito sa blanco, dito ilalagay natin yung left. Meron tayo ditong IC. Yan, itong gagamitin natin. Alright guys, simulan na natin. Bali may isa pa tayong gamit dito guys, isang bato, pangasa ng ating kutsilyo. Sayin muna natin kasi mapurol. Ito talaga guys ang tinatawag talaga ito na, ito yung klaro na DIY kasi ikaw lang ang gumawa, wala kang maraming ginamit na katulad ng computer, printer at saka yung pang tanggal ng dito sa may PC board. Ginaganyan ko lang siya guys. Yung guys baka sabihin, baka naman may magalit na naman sa atin na hindi nakapokus. Para lang to sa mga hindi mainipin kasi yung mga madaling mainip, hindi kayo pwede dito. Pero kahit naman may hirap tong gawin, pero yung resulta naman ay maganda. Sulit naman yung resulta nito. Ginaganyan ko lang guys kasi wala talaga akong gamit. Hirap talaga pag mahirap na tao, wala man lang magamit. Alright, maglalagay tayo muna ng IC dito.
Yan. Siya nga pala guys, hindi ko pala sa inyo nasabi. Ito pala yung line 1. Ito line 1, line 2. Ay, mali pala. Ito pala yung volume sa line 1. Ito pala yung volume sa line 2. Ayan guys, umuulan na naman ang panahon. Bubutas naman, bubutasan natin guys. Isa. Yoy. Mahirap. Pause muna natin guys para makapokus tayo sa pagbutas. Yan guys, hindi maganda yung pagkabutas. Hindi naka-align. Ang pangit ng pagkabutas. Okay lang yan guys. Basta importante makabitan ng maayos. Yan guys, kakabitan na natin ng IC. Tingnan natin baka magkabaliktad sila. Pag ano naman yung isa, paharap. Uy, ano naman, huwag baka maputol. Yan guys, nahinang na natin pero hindi talaga maganda yung pagkabutas natin dito sa kabila. Ang pangit to, pero okay lang yan guys. Mapurol talaga guys. Sayang muna natin.
para dyan sa mga nakakangat sa buhay. Kung gusto nyo mag-donate ng ng computer tsaka printer, dito na lang ninyo i-donate sa akin kasi ang hirap talaga pag walang mga ganyang gamit. Yung mga nakakaangat lang sa buhay, guys, ha. Kung baga lang naman. Pero yung iba kasi may mga mabuting kalooban. Yung mga hindi na nila ginagamit ay i-dinodonate na lang nila. Marami pa namang mga taong mga ganyan. Yung mga gaya lang sa akin na walang-wala talaga. Ito lang yung nagagawang paraan. Yung pagmamano-mano lang. Ang pangit ng pagkagawa natin dito, hindi gaya dito sa kabila. Kasi yung paggawa ko dito sa kabila ay ginamitan ko yun ng ballpen para naka-align talaga yung mga butas. Dito kasi wala tayong ballpen ngayon eh. Kahit na ballpen, wala tayo. Ano ba naman talaga to? Kahit ballpen, wala. Ano ba naman ire? Bali ito, yung dito, yun ang dito, dito yun siya. Bali itong pin na to para dito sa capacitor. Yun, ito na capacitor na 47 microfarad. Yan ang nakalagay dyan. Tapos yung sunod naman ano ba naman ire? Parang nagkamali tayo. Ay, hindi pala ito. Hindi pala ito. Ito pala yung nakalagay dito. 1M na resistor at saka 10 microfarad. Dalawa pala yung nakalagay dito. Mali yung cutting natin. Dapat pahaba to. Ano ba naman ito? Okay lang yan, guys. Pupos ko muna, guys. Magka-cutting lang ako. Kakating lang natin para hindi hindi masyado humaba yung video natin. Kasi nakakatagal-tagal talaga yung pagkakat. Ayan, guys.
na cut na natin yung mga linya ng ng bawat pin. So medyo pangit yung pagkagawa ko. Guys, dito pa tayo ng mga linya ng para sa input. Bulong line 1, line 1, line 2, line 3. So binagyan ko na ng binutasan ko na rin yung para sa volume control niya. At ihinangin muna natin to, guys. Pati dito, guys, nahihiwa pala to. Nahihiwa yung linya dito. Hihinangan na lang natin to para madugtong ulit. Tiyaga lang, guys, tiyaga. Kailangan talaga magtiyaga dito. Kailangan talagang magtiyaga para maging fit malo. Joke lang, guys. Mahirap naman tayo dito magseryoso. Kailangan para malibang tayo, medyo may halong joke din. Para hindi tayo nito boring. Gusto ko nga may dapat siya na may sounds, kaya lang maraming bawal si YouTube. Siguro, guys, gagawa na lang ako ng part 2 kasi haba yung video natin. Yung part 2 ay maglalagay na tayo ng mga resistor at saka capacitor at diretso na tayo magte-testing sa part 2. Kaya, guys, abangan ninyo yung sinasabi ko na maganda talagang ganitong yung gawa mo lang, kasi ang nakakaganda lang nito ay yung pagka-record talaga ng mga music ay iba-iba. Meron naman sobrang lakas na recording nila at saka meron namang sobrang hina yung tunog. Pero pagdating dito ay pantay lang yung kanyang tunog. Yun ang nakakaganda dito, guys. Kasi di ba pag wala tayong mixer na ginagamit katulad nito, ay pag nagpapatugtog tayo ay halimbawa malakas yung music, ato akon sinsya na, guys, kasi may bumili na putol muna yung video natin.
Yung ganito guys, pag pasok dito ng music, nabanggit ko na kanina, 'di ba may music na sobrang lakas, tapos may susunod na isang music na naman, at saka hindi natin alam na sobrang mahina pala yung pagka-record niya. Dito guys, pag labas dito ay pantay na yung lakas nila. Yun ang nakakaganda dito. Tsaka minsan naman ay nagpapatugtog tayo ng halimbawa disco songs. Yung disco na tugtog, sobrang hina. Tapos yung kasunod na music naman ay biglang malakas yung pagka-record, 'di ba? Mabibigla tayo doon. Ito yung nakakaganda dito guys, ay pantay lang talaga yung tunog niya. Mahina man o malakas, pagdating dito ay pantay lang yung kanyang tunog. Ito guys, mga 10 years ko na to ginagamit kasi meron kasi akong FM station na malit lang na FM station. Mga 7 kilometers lang yung abot. Kaya matagal ko na itong ginagamit. Kaya lang yung dati ko ay mono lang siya, hindi stereo. Kasi yung FM transmitter ko ay stereo kasi siya. Yung nangyari kasi yung mono lang yung mixer ko, ay mono na rin yung labas ng tugtog ng music ng FM station ko. Ngayon i-upload ko na sa stereo. Kasi stereo naman yung FM transmitter ko. Ngayon gaganda na yung tunog nito. Maganda kasi pag halimbawa naka headset ka, maganda yung tunog. Doon malalaman na stereo yung tunog pag naka-headset ka. Pero kung sa radio lang, karamihan kasi ng radio ay mono lang. Kung isang speaker lang yun, mono lang yun. Pero may mga dati yung mga cassette tape, dati pa na mga labas na cassette tape, tigdalawa yung speaker, yun ang karamihan doon ay stereo. Doon malalaman na stereo yung tunog. Pag stereo din yung radio mo. Yung guys, i-upgrade ko na siya. Siguro guys, hanggang dito na lang muna. To be continued muna tayo kasi mahaba na yung video natin. Sa next video na lang, yung sa part 2 ay maglalagay na tayo ng mga resistor at saka capacitor. Punta dito sa mga volume control at para dito sa kanyang output. Kabitan na rin natin ng amplifier. Abangan nyo na lang guys yung part 2 nito. Ito na yung nakabit na natin yung isang ASIC. Sana guys, sa mga bagong nakapanood ng video ko, paki-subscribe na sa YouTube channel ko kasi marami pa tayong iimbintuhin. Mahilig ako sa mga imbento para ma-update ko kayo
sa aking i-upload na video. Maraming salamat guys. See you next video.